Separated unto the gospel of God. Ito ang priority niya. Ang Bible. Ang priority niya ang Panginoon. Ang Bible. Ang paglingkuran ng Panginoon. Separated po siya unto the gospel. No? Ibig sabihin, priority niya ang Diyos at salita niya, paglingkuran ng Panginoon. Ang tanong, sinong priority mo sa gabing ito? Sinong priority natin ang unbeliever? Ang BFF mo na unbeliever? No? Ang girlfriend mo? Ang boyfriend mo? Sinong priority mo? Kailangan maging priority natin ng Panginoon, mga kapatid. No? Sabi po dito, nabasa ko po ito, is to esteem it more than your necessary food. Meaning, mga kapatid, to delight in the law of the Lord, yung sabi sa verse number 2, is to esteem it more than your necessary food. Mas mahalaga pa ito. No? In verse number 2, yun yung sinasabi sa Job 23 verse 12. Ano sabi ng Job 23 verse 12? Inalintulad po yan sa Job 23 verse 12, is to esteem it more than your necessary food. Mas mahalaga pa yan sa pagkain physical. Mas mahalaga pa sa pagkain physical ang salita ng Diyos. And to rejoice over it the same way you would rejoice of finding. No? Maghanap ka man ng mga bagay-bagay, wala nang higit pa dito sa salita ng Panginoon. No? Sabi ng Bible, Job 23:12, neither have I gone back from the commandments of his lips. I esteem the words of his mouth more than my necessary food. This is the word of God. No? I esteem the words of his mouth. This is the word of his mouth. This is the King James Bible. More than my necessary food. Ano po ang sabi ng Psalms 119 verse 162? Ito na yung rejoice. I rejoice at thy word. No? Magiging masaya ka sa salita ng Diyos. Hindi ka magiging masaya sa mga pangako ng mga unbeliever. Yung mga advice ng unbeliever, yung mga kinakasama mo na unbeliever, hindi ka magiging masaya. Dito ka magiging masaya sa salita ng Diyos. Ito yung antidote. Unahin mong Panginoon. Punta ka sa church. Dito ka, pumunta. At magiging masaya ka. Maglingkod ka at magiging masaya ka. Maging priority natin ang Panginoon, magiging masaya tayo. Nandito lahat ang susi sa Bible. Okay? So, recap natin. So, makita natin, the way to happiness is to be found, to be careful where you walk. Verse 1a. The way to happiness is to be found, to be careful where you stand. Verse 1b. Number 3, the way to happiness is to be found, to be careful where you sit. Verse number 1c. Kasi ano yun eh? ABC. Nandun sa verse 1 lang yun, yung tatlo na yun. Pero ang pinaka-antidote nandun sa verse 2. Pinaka-solusyon. Okay? So, may good company, may good books, Amen. may good fruit. Sabi sa verse 3, ano yung sabi sa verse 3 sa verse 3 dyan? May good fruit, may good health. Gusto mo magkaroon ng good fruit? Mabuting bunga. Gusto mo magkaroon ng good health? Mabuting kalusugan. Gusto mo magkaroon ng good thought? Sa verse 2, nandito yung good thought. Good position, nandito rin sa verse 3. And good success, nasa verse 3. Amen. Pito yun. Perfect. Good company, good books, good fruit, good health, good thought, good position, and good success. Amen. Nandito lahat sa Bible. Amen. Nasa verse 2 and verse 3. Amen. Yan, napakaganda po ng ating pinag-aralan. I hope na meron kayong natutunan. Tayo po ay dyan magtapos, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Brother, just ating closing prayer. At pag-pray mo yung offertory prayer. Amen. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay manalangin sa gabi po na ito. Dikin ng Diyos sa mong banal na nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa paalala muli, Panginoon, na hinamon niyo, Diyos, ng bawal sa po sa amin sa pamamagitan ng tumipong salita.
Kami po lubos na nagpapasalamat, Panginoon, ako po lubos na nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagbusog sa akin, sa amin, ng inyong pong seta. Patuloy niyo po kaming ni-revive, Panginoon, ng inyong pong mga seta, Panginoon, na napakaganda, Panginoon, na makinig at umupo dito na nakikinig kami ng inyong pong seta. Amen. Napakaganda na kung saan tumatayo kami at nakikinig at nakaupong sama-sama bilang magkakapatid po sa inyo. Amen. Hindi po kami lumalakad, Panginoon, sa gawa po ng mundo, Panginoon. Hindi po kami umupo sa kung saan inuman or lakwatsyan, Panginoon. Nandito po kami, Panginoon, na patuloy na nakikinig ng inyong pong mga seta. Panginoon, Amen. salamat sa paalala, sa tatlong bagay na mag-ingat po kami. Yes. Una sa aming paglakad, we often pray ng bawat sa po sa amin ay patuloy namin tignan yung aming pong nilalakaran, Panginoon. Baka ito po hindi na po tama, hindi na po nakalulugod sa inyo, Panginoon. Sawayin niyo po kami, Panginoon. Pamagitan niyo pong seta, ay patuloy niyo po kami ituwid. Sa aming mga tinatayuan ng Diyos, patuloy po kami manindigan sa tama, tumayo at manindigan sa inyo pong seta. Maraming Kristiyano, Panginoon Diyos, na kung saan hindi na po nila ang kanilang nilalakaran at ang kanilang tinatayuan, kung saan, Panginoon, ganoon na lang po kung magpo-post ng mga hindi magandang bagay, social media, pagpo-post ng mga nakahubad, Panginoon, mga babae, mga palalaki o Diyos, Kristiyano. Panginoon, ito po hindi po nakalulugod sa inyo. Ang aming pong katawan ay hindi po pambenta. Hindi po kami alipin, Panginoon, ng mundong ito. Kaya, Panginoon, itama niyo po kami o Diyos sa pamamagitan ng inyong pong seta, mga Kristiyano Diyos na patuloy na lumalayo sa inyong pong kalooban, ay maging matuwid, Panginoon, sa inyong pong harapan. Kaya salamat, Panginoon, narito po kami upang lumago at upang mas kumapit at lumago sa pananampalataya. Panginoon, maraming pong salamat sa mga mensahe na aming pong napapakinggan mula pa ng mga nakaraang buwan hanggang anniversary, hanggang sa gabing ito, Panginoon. Pinatutunayan niyo, Diyos, na buhay ang inyong pong seta. Panginoon, salamat at kami po narito upang magpasalamat sa inyong ginawang kadakilaan, kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Panginoon, kami po'y dadako sa pagbibigay. Ito po'y hindi po para sa aming pastor, hindi po para kung sino man. Makikita po dito, Diyos, yung pagsunod. Kaya, Panginoon, nawa ang bawat isa po sa aming mga Kristiyano, nag-aaral, nagtatrabaho, ay dapat po namin ibigay yung narapat na para po sa inyo. Dahil ang lahat po ng bagay, o Diyos, ay wala po kami kung hindi po ito nanggaling po sa inyo. Sa aming pong pagbibigay, basbasan niyo po ito, Panginoon, at kayo po siyang magpala sa patuloy na ibibigay at sa mga hindi makapagbigay, Panginoon, pagpala niyo po sila sa mga susunod na araw, ay maibigay po nila, Diyos, yung narapat na para po sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon, na tinuruan niyo po kami magbigay. At nasa sa amin na ng Panginoon Diyos, kung ang bawat sa po sa amin ay susunod. Sabi nga po ng Bible, obedience is better than sacrifice. Panginoon, makita niyo, Panginoon, ang pagsunod ng bawat isa po sa amin sa gabi po na ito. Pagpalain niyo, Panginoon, aming pong pagbibigay, aming pong tithes and offering. Ito po ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Awitin po natin, thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and
Closing po. Closing prayer. Okay, tayo na po dadako sa ating pang closing prayer. At tayo na ako yung may konting pagkain kasi pwede gusto kumain. Pag-pray na rin po. Okay, tayo na po itatayo sa post po ito. Kaya mo si Brother Wilson. Sa ating closing, Brad. Pag-pray na po. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. O namin Diyos na mahabagin Panginoon, muli salamat sa araw na ito, kung saan Panginoon ang bawat isa po sa amin ay pumunta rito Panginoon upang wala pong ibang pakay kundi Panginoon ay ilagat Panginoon. Ang bawat meron suliranin sa amin Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, cast your burdens. Ilagat namin yung burdens namin, walang iba kundi sa iyo. Sapagkat Panginoon, sa mga nababasa namin yung salita, marami ka pong pinagaling. Kahit po yung patay, ibinuhay mo Panginoon. At hanggang ngayon Panginoon, naniniwala po kami na pwedeng mangyari po sa amin Panginoon. Marami po kaming mga kapatiran na mayroong mga sakit. Marami po kaming mga kapatiran na may mga problema. Kahit po sa amin, marami pa kaming problema. At naniniwala po kami na pagagalingin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Kapag sabi mo, Panginoon, ikaw po ang Diyos ngayon, Diyos bukas, at Diyos magpakailanman. Diyos ka po noon. At hanggang ngayon, Diyos ka rin po na buhay po. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. May mga problema po ang bawat isa. Sa kung saan hindi po kaya ng pera. Sa kung saan hindi po kaya ng kayamanan. Hindi po kaya ng katanyagan, Panginoon. Pero salamat sa iyong salita at thy word, Panginoon. Amen. Alam po namin, Panginoon, na merong kapangyarihan ang iyong salita. Yes. Kaya isang hipok mo lang, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa mga may mga problema, sa may mga sakit, gagaling po ito, O Diyos. Thank you, Lord, na kung saan ang iyong salita ay meron pong kapangyarihan. Amen. At Lord, sa mga oras na ito, ano man ang may mga kasalanan, may mga hindi magandang nagawa, sa inyong pangingin, patawad po, Panginoon. Sa aming paghayo, unti-unti, Panginoon, ay tutulungan niyo po kami na masagot ang aming mga problema. Salamat po Diyos sa aming pastor, kung saan ginamit mo, Panginoon, na ang iyong mga verses, Panginoon, sa Psalms, Panginoon, kung saan blessed, yung word na blessed, happy, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, may mga problema man kami, may mga suliranin sa aming buhay, we are blessed, Panginoon. Sapagkat darating ang araw ay mayroong mga mansion ng bawat isa sa amin. Hindi po mapapatayan ng kasayahan na meron po kami dito, Panginoon. Kung ano man meron masaya kami dito, mas masaya pa doon sa langit, Panginoon. Sapagkat yung mansion ay naghihintay po sa amin. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na mawala ito sa amin, Panginoon. Sapagkat ito lamang po ang aming meron kami sa aming buhay, Panginoon. Yung pinangako mong mansion, Panginoon. Yung lalakad po kami dito, ang aming lalakaran. Marami kami nilalakaran dito, puti. O namang may mga tayo pa ng aso, Panginoon. Pero salamat kayong pangako. We are walking in the gold, Panginoon. At meron po kaming puno, Panginoon, na hindi makikita dito. Sapagkat meron pong 12 fruits, Panginoon. Lord, we thank you for that promise, Panginoon. Salamat po. Mahirap ang buhay. Pero if we read the Bible, if we picture that kind of life sa aming buhay, Panginoon, napakasaya po. Hindi po matatawaran ng blessed, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Thank you for our pastor, Panginoon.
na kung saan itong mga message na ito ay tumatatak po sa aming isip. Isabuhay po namin ito, Panginoon. Thank you, Lord, at itong pagkain, Panginoon, ay magkaroon po ng kabusugan sa aming katawan lupa. Salamat po. Wala po kami bibigay kundi glorify you sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for everything in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless us all mga kapatid. Yan po tayo bukas.